So, magandang gabi, mga kaibigan. Ah, Meron lang akong content papaliwanag sa inyo. Ito isang bagay na importante natin bilang isang personalidad. Kasi marami kasi ang nagkatalo sa tungkol sa sino ang mas totoo, ang Biblia o Quran. Quran. So, ito yung basihan natin. Ang taon na ginagamit noong araw ay tinatawag natin na ano pa yata yung light ito sabay papakita ko sa inyo. Ang pinakauna sa magsisimula tayo sa simula, ang term na ginamit ng taon na ngayon tayo ay tinatawag natin na year. Katapos ng year 2000, ang tawag sa taon natin ay, kung hindi nyo naaalala, ang year ay nagtapos sa year 2000. Ngayon ang tinatawag natin na millennial year. Millennial. Kung hindi ako nagkakamali, alam ko millennial na ngayon. Millennial. Millennium. Ang unang ginamit na term sa pagtawag sa taon ay BC. Sinundan ng BCE. Importante ito para sa mga hindi nakakaalam. Alam mo, marami hindi nakakaalam nito. BCE, sinundan ng ED, CE. Mamaya CE. Ang CE ibig sabihin common era. Ang BC ay before Christ. Kailangan ko itong BCE before common era. Ang BC before Christ, BCE before common era. Tapos ang ED ay Anno Domini. Salita kasi ito na parang Latin to, Latin na word yan. Yan ang ED. Tapos kung i-ano natin ang Anno Domini, ang kahulugan yan ay sa salita na the term Anno Domini is medieval Latin and the means in the year of the Lord, but is often presented using the Lord instead of the Lord, taken from the full origin phrase Anno Domini Notre Jesu Christi, which translates into the year of our Lord Jesus Christ. Sa panahon ni Kristo to ang ED. Panahon ni Kristo, ayan.
Anno Domini, yan ang panahon ni Kristo. So, isa kasi may ano, kaya pinalakad ko talaga to kasi nagkamali ako dito dati. Kaya, ngayon, balikan natin ang unang ano, ang unang ginamit ng tawag ng panahon natin ay ang tawag natin ay kalendaryo year o ano bang ano yan, panahonan BC CE. So CE pinakahuli na ginamit na term ng CE sa na bago ang dumating ang tinatawag natin na year. Kasi year, kung ano natin yan ay kaya mga importante ito. Medyo ano kasi kulang patay sa dami. Ito kasi di ma-reverse ito ng camera ko eh. Hindi ko alam ma-reverse naman siya pag hindi mag-start. So, wala natin ang gamit talaga para sa ano, ayan o, nakakita ko sa inyo. Ayan o. Wala kasi tayong ano, wala pa tayong ano, i-edit tayo ng ano, kulang tayo sa oras kasi may trabaho tayo. Sa akin lang naman, pero gagawa natin ng ano, ng paraan. Sige na kay kulang sa budget. Tapos ito kasi ano eh, importante talaga to para sa iba kasi unang-una nililiko ng pagtuturo ng iba ang katotohanan. So ngayon talakayin natin dito so ito ang Quran ay na buo, tinatawag nila dito na Holy Quran. Holy Quran discuss the origin of the first Muslim convert. Muhammad first received revelation in 609 CE. So CE na siya, huli pa siya sa Edict. In a cave of Mount Hira near Mecca. Muslims regard the Quran as the most important miracle of Muhammad, the proof of his prophethood and culmination of the series divine message revealed by Angel Gabriel from 609 to 632 CE. Ginawa, nagtapos siya sa taong 632 CE. So mga 13 years niyang ginawa ang Quran. 13 years. So ngayon balikan natin. Balikan natin. Kasi makikita nyo dito sinulat din ni Muhammad sa bato. Nag-iwan din siya sa bato.
Ibig sabihin may mga tanda din siya na ginaya niya yung ano. Ngayon, ang natin, ang Biblia kasi siguro magbabase na lang muna tayo sa New Testament. New Testament. Sa New Testament natin. Ito. Genesis. Isinulat ni Moses ang Genesis kasi si Moses ang sumulat ng Genesis. Book of Moses. 1800 BC. Pinakauna BC. Tapos kasi ang panahon kasi noon pabaliktad ang bilang. Ito nga sa Genesis 1800 BC, 1800 BC. Tapos wala kang paglagyan din. yung pinakadulo ng libro ay panahon ng Second King, Ezra at saka Nehemiah, 586 to 430 BC. Ganun yung kasi dati, yung bilang ng taon. Kaya tayo ay nagsimula rin tayo sa 1950 ngayon hanggang ngayon 2000 kasi pababa ang bilang nila noon taon. Makikita mo dito 1,800 Genesis. Tapos ang Matthew to Revelation ay ginawa ng 4 BC, nasa 4 BC na hanggang 90 AD o pataas na naman ang bilang. Yun na yung panahon ng taon na continuous na yan sa taon natin ngayon. So continuous na yan. Ibig sabihin mula nung AD 90 AD natapos ang Biblia. 90 AD to Revelation New Testament. 4 BC siya inumpisan ang New Testament. Nagtapos ang Old Testament ay 430 BC. So ang New Testament ay nagtapos sa nag-umpisa sa 4 BC, tapos niya lang gawin ng 90 AD. Yun na yun, pataas na yan. Kung siguro almost 2,000 years nang lumipas. Yan yung i-edit ko to. So malinaw dito BC pa nga pa lang ang New Testament nagsimula sa Mateo 4 BC, ibig sabihin 609 CE si Muhammad gumawa ng 500 kulang-kulang 600 years simula ng
nagawa ang Biblia, saka pa siya nakalikha ng Quran. So siguro malinaw yun na mas papaniwalaan natin ang Biblia, kasi basahin natin sa Revelation. May nakasaad dito sa Revelation. Ang Revelation, ang huling aking sinasaksiyan ang bawat taong nakikinig sa salita ng hula ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Diba? Malinaw, malinaw. So, ibig sabihin, nagdagdag si Muhammad ng talata. Binura niya yung talata na hindi papabor sa kanya. Basahin natin mula sa 17. At ang espiritu ay kasintahang babae ay nagsasabi. Ang espiritu at ang kasintahang babae, tinatawag na kasintahang babae ang espiritu. Kaya halika at nakikinig ay magsabi, halika. At nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Tubig ng buhay. Sa Revelation, na huling talata na to mga kapatid, sa Revelation, huling verse, nasa dulo na to, nasa dulo. Sa 18, sinabi ni Juan, si Juan ang sumulat nito, si John ang sumulat sa hula. Ang aking nasaksiyan ng bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng salot. Ng salot na nasusulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, ng salot nasusulat din sa aklat na ito. Nasusulat din sa aklat na ito ang salot na binabanggit. At kung sino man ay mag-alis, sino man ang mag-alis, ang linaw, inalis nila ang ibang talata dito. Pinalitan ni Muhammad, naging Quran. Marami siyang tinanggal dito. Maingat kayo dito mga kapatid, kasi malinaw to. Kung sino magdagdag dito sa 19, ang naman, at kung sino man ay mag-aalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangkasulat sa aklat na ito. Kung sinong mag-alis, magdagdag sa 20, ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumarito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Sa 21, ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa. Pinakahuling version ko. Revelation 22. Nag-uumpisa ka ng basa sa 17, malalaman. Napakasinungaling ng Quran. Kung magtingin ka sa taon,
nagsisimula sa BC. BCE. BC, before Christ. BCE, before Common Era. Tapos yung AD. Anno Domini. Latin kasi ito na ginamit nila. Anno Domini. Ang kahulugan nun ay panahon ni Kristo. Kasi si Kristo sa panahon yun pinanganak na sa AD na yun. Kasi nagumpisa nga sa BC, pinanganak na si Kristo ng BC. Kasi si Mateo sumulat sinulat ni Mateo ang talata niya ay 4 BC. So tapos na sila sa BC. So nagumpisa na sila napakalayo ng katotohanan na napakalaking kasinungalingan ng Quran. Kung magtingin ka sa 609 CE. So CE, so ano pala, parang ilang taon pa, almost 600, kasi natapos palagay natin 500 na lang, kasi natapos ang Bible 90. So 90 pero nag-umpisa siya 4 BC sinulat na siya, hindi lang siya natapos kasi sinalin yung bawat talata na nilikha ng mga apostoles. Ngayon pinagsama-sama ang aklat kasi nung lahat ng apostoles sumulat sila tungkol sa panahon ni Kristo, kasi sila halos kaidaran nila si Kristo nung panahon ni Kristo. Yung mga apostoles kaidaran ng iba, kasi ang hindi ko nagkakamali kung may kasabay si Kristo na pinanganak na pinsan niya sa biological cousin, kung hindi ko nagkamali si James ba yun, na kasi kung nung pinanganak si Kristo ay nanganak din si Elizabeth. Yun yung nagiging isa sa mga apostoles. Kaidaran ni Kristo yun. Si Mateo naman matanda kay Kristo yun, kasi maniningil lang boys yun. Tapos si John the Baptist matanda din ng konti kay Kristo, kasi si John the Baptist naghuhula na siya, hindi pa niya nakilala si Kristo, pero alam niya na parito nandun na Kristo na nasa hula sa panahon ni Isaias, hinulaan ni Isaias 9:6, Isaias 9:6 ang hula ni Isaias. Sa akin huwag kayong magpaligaw magpaniwala masyado. Ang daming mga ngayon nagtataka ako, ang daming mga naniniwala sa Quran at tinatawag nila na hindi sila nagbabase, kasi ang inaano nila kasi sa Quran, kaya sila pumapabor, kasi marami kasi hindi bawal doon. Medyo magaan ang mga patakaran doon, gagaya na lang ng kahit si Muhammad, maraming asawa yun bago nagawa ng Quran. Marami siyang alipin. Wala sa katotohanan talaga.
Kasi kung magbabase ka doon sa Revelation, siyempre nauna si Juan na nagsulat, pinakadulo si Juan, di ba? Nagsulat sa Revelation. Kung sino man ang magdagdag o magalis, nako, kapatid, napakalaking sayang ang paghihirap mo na magpaloko ka sa mga salita na sila daw ang huling sugo. Kahit ang Iglesia ni Cristo, nagkilala si Manalo na huling sugo. Kung maniwala kayo na sila ang huling sugo, si Muhammad at saka si Manalo, isa-isahin nyo lahat ng nakasulat sa Biblia. Kung may pangalan ba silang binanggit dito na sinasabi na sila ang huling sugo. Kahit nga siguro magkaroon sila ng pangalan dito, pero hindi sila yun. Wala man sila dito, pero palagay natin nandito sila, yung may pangalan sila dito, pero hindi rin sila yun. Hindi pa sila pinanganak nun. Tapos wala ding huling sugo na binanggit sa Biblia, maliban ang huling sugo na binanggit sa Biblia ay si Juan. Kaya nga siya ang huling sumulat, pinakahuling sumulat sa Biblia, ang Revelation. So medyo gusto ko sana i-edit, pero tingnan natin kung kaya natin mga kapatid. Pero subukan ko mag-edit, mag-download tayo ng editor, tapos para maisingit ko yung mga bagay na dapat may malaman na katibayan. So ngayon, malinaw sa inyo na walang huling sugo na kasulat sa Biblia na Muhammad at saka Manalo. Kasi pareho tong dalawang to, pareho tong parang nagpakabanal, pareho tong nagpakabanal sa sarili nila, nagbuhat ng bangko. Kasi si Kristo pumili ng apostoles, hindi nagpili ng kumbaga si Kristo mismo nagpili, hindi nagpili ng panahon nila. Wala naman silang katibayan na mayroon ba silang pangalan dito sa Biblia na binanggit sila na sila ang huling sugo. Kung halimbawa ako, magsabi ako na huling sugo ako, maniniwala rin ba kayo? Kasi ang huling sugo sa Biblia, si Juan. Si Juan ang huling sugo. Mababasa mo yan, hindi ko lang yung talata pero sa Revelation siguro makikita na si Juan ang pinakahuling sugo na propeta. Panggap ng pagpapanggap ng iba, napahamak ka naman ng karamihan. Hindi ko lang alam kung bakit maniniwala sila dyan. Parang dinala na lang nila sa ego nila. Hindi sila nag-aaral, kung hindi sila nagbabase kung tama pa ba yung paniniwala nila. Kasi sa Biblia, pinano ko na sa inyo, Revelation 22 verse 17 to hanggang dulo, 20 yung pinakadulo, 21. Mag-upisa ka sa 17. Sige, so upisa natin sa 16. Upisa natin sa 16. Akong si Jesucristo ay nagsugo ng aking angel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David. Ako ang ugat at ang supling ni David.
Siya yung ugat, pero supling siya ni David. Ibig sabihin, nauna siya kay David. Ugat siya eh. Supling ni David. Ang maningning na tala sa umaga. At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. Ang espiritu, sinisinta. Kinig ka at magsabi, halika. At ang nauhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad. Diba? Walang bayad. Pero yung iba nagpapabayad. Pinagturo. Wala naman ng bayad kung sa atin lang para makatulong sa inyo. Naliligaw kayo. Sa 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man, sa 18 ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Nakasulat din sa aklat na ito ang salot na ipaparusa sa iyo. Lake of fire to, ibig sabihin. At kung sino man ay mag-alis, sa aklat ng hulang ito, ay aalisan ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangkasulat sa aklat na ito. Sa 20, ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumarito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Sabing biyaya sa 21, ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapas sa mga banal sa nawa. Marami kasi silang inalis dito. Marami silang inalis para lang maputuhanan nila ang kasinungalingan nila. Kung tutusin mga kapatid, kagaya ni Manalo, nabibilang siya sa pagiging antikristo. Kasi di niya pinaniwalaan si Kristo. Kung pinaniwalaan niya na kalibilan niya, isipin mo huling sugo siya. Kung sugo si Kristo, di magkalibilang sila. Daming dito sa akin, wala namang bayad to, wala namang tayong minimum bayad na malaman ninyo isang bagay na dapat nyung malaman. So yan malinaw. Anong taon na likha ang Quran? 609 BC. Daang taon pa ang lumipas bago naging Quran. May Biblia na. Ayan BC, BCE, ED, CE. Pinakadulo. Nako. Mahirap yan. Siguro sa kanila masakit ito. Ayan hindi akong hindi akong gumawa nito. Si Muhammad ang gumawa nito. Ayan learning objective, discuss the origin of first Muslim convert. First Muslim convert 609 CE. Muhammad first revelation of 609
CE in the cave of Mount Hira near Mika. Napakalayo. Napakadaming taon, daang-daang taon pang lumipas bago nagkaroon ng Quran, may Biblia na. So, kung maniwala ka, sinong paniwalaan mo? Si Kristo na ipinanganak mga apostoles, kaya yung basahin pa ko dito na di nila pinapala na propeta lang si Kristo. Ito pinipilit nilang propeta lang si Kristo. Ito basahin natin sa Acts Acts 2:38 at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismos ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo, na ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Pangalan ko lang, ikapagpatawad na. Kung tinanggap mo si Kristo, mapapatawad ka ng kasalanan. Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon. Ay ito, Panginoon nating Diyos, ang liwanag, Panginoon, at hindi ito hiwalay baka sabihin nyo, iba ang Diyos, iba yung Panginoon. Ayan ang linaw ng talata ay karugtong. Maging ilan man ang tawagin, isang tao lang ang tinutukoy, tawagin ng Panginoon nating Diyos. Panginoon nating Diyos, kanya. Tinawag ba ng sinong Panginoon dito? Pinangalanan, At sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at nangaral sa kanila at sinabing magsiligtas kayo sa likod ng magsiligtas kayo sa likong lahing ito. At sa 41, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nagbautismo at nagdaragdag sa kanila ng araw ng 3,000 kaluluwa. At sila'y iba pa dito talata dito na sapagkat hindi naupo ka sa kanan ko. Ito yung ginagamit nilang panghiwalay sa ang Hesus na ito'y binuhay na muli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Mga saksi silang lahat. Palibhasa nga'y pinangaral sa kanya sa kanang kamay ng Diyos, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Dito ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Ipuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Tinawag na dito sa 30 Panginoong Diyos. Panginoon. Sapagkat sa inyo ang pangako. Sino na ako? Sa Kristo. At sa inyong mga anak at sa lahat ng mga sa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Si Kristo tinutukoy dito.
Walang sinabi dito na ama. Kristo tumutong dito. Hirap kasi talagang ano. Marami ang hindi nakakaintindi sa talata na kasi ang iniisip kasi nila kung magiging si Kristo magiging dalawa ang Diyos. Maging dalawa ang Diyos. Kasi nga itinutulad nila yung Diyos natin sa pagiging tao. Hindi naman tao yung Diyos eh. God is omnipresent, sa lahat ng dako nandun siya. Hindi mo pwedeng ikumpara sa atin na porque pinanganak tayo eh, tayo talaga ito. Wala tayong kapangyarihan na nandun tayo sa kabilang dako. Hindi ganun ang Diyos. Diyos yun. Kaya niyang gawin lahat ng bagay. Dito sa Mateo. Sa Mateo yung tinukso si Kristo. Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. Dito sinabi niya na Diyos siya. Kasi tinukso siya ni Satanas na gawing tinapay ang bato. Tumalon siya sa taas ng ano ba yun, yung tore ba yun, yung ipinakita kay Kristo ni Satanas, yung kaharian na nasa ibaba. Tinukso niya talaga si Kristo, pero sinabi ni Kristo, huwag mong patuksohin ng Panginoon mong Diyos. So hindi pa ba malinaw yun at tinawag yung sarili niya na Diyos siya? So mag-ingat tayo sa paniniwala natin. Ako, di naman ako sana napilitan lang talaga akong ituro ko sa tao, kasi iba kasing nagtuturo di rin kumpleto hindi maintindihan ng tao. Ngayon naintindihan nyo na kung ano ang kaibahan ng Quran at saka ng Biblia. Si Quran, daan-daang taon ang lumipas bago nagkaroon ng Quran, tapos nakasaad sa Biblia. Sinong magdagdag, magbawas? Binago ni Muhammad ang ibang talata, kumupya sa Biblia. Sa Biblia, tapos gumawa siya ng mga talata na sa sarili niyang ideya. Magalit man kayo sa akin kung ano man, yun ang katotohanan. Biblia na mismo, sino magdagdag, magbawas, pinakahuling talata na yan saad. Kaya diyan ni binanggit yung kaya sa Revelation binanggit yung talata na to para malinaw na ang huling talata ng Revelation 22-21 wala nang magiging 22, wala nang magiging sino mang Punso Pilato na magkaroon ng magpanggap na apostoles. So yun ang katotohanan. So yun, maraming salamat. Sana nakatulong ako sa inyo. Mayroon kasi kung puro lang kay Biblia kaya ginawa ko, inalam ko din kung kailan na nagsimula ang Quran, kailan nagsimula ang Biblia. Ang Biblia nagsimula pa ng BC 1800 BC, panahon pa ni Moses yun kay Abraham. Pero
Ang sumulat kasi sa talata na Genesis si Moses, kasi siya yung matatawag nating propeta o sugod ng Panginoon. Sugod kasi si Abraham binanggit sa talata ni Moses kasi si Abraham parang grandparent niya, na siyang unang tao na nakakilala sa Diyos, pinakaunang tao na sumamba sa Diyos. Si Abraham sa Biblia, pinakaunang tao na sumamba sa Diyos, na sumamba sa Espiritu na Diyos, at pinangakuan siya ng Diyos, pinakitaan siya ng mga palatandaan na magiging ama siya ng lahat ng bansa. So ngayon marami kasi hindi pa talaga, lalo na sa mga Muslim, alam ko dami dyan, hindi nila alam kung paniwala lang sila ng paniwala ni yung nagtuturo nga sa kanila, hindi nga alam kung talagang kasi nagtuturo sa kanila, kausap ko nauna daw ang Quran bago ang Biblia, hindi man nila inaral kung ano yung taon kailan nalikha. So yun ang pampaligaw, ginamit sila ng kabilang espiritu para iligaw ang karamihan. Sana nakatulong ako sa inyo. Dito na lang. Yun lang. Tatalakayan natin sa sunod ng mga importanteng bagay na dapat yung so maraming salamat. Magandang gabi. Merry Christmas. Advance Happy New Year.